Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Donald Trump ng Amerika nagsasalita na at nagpadala na ng mga warships sa Baho de Masinloc ukol dito sa sinabi ng China na gawin nilang nature reserve ang Baho de Masinloc. Kaya ito magkasukatan na dito ng tapang ang China at Amerika. Dahil nga meron ng mga naka-standby na warship ngayon sa Baho de Masinloc na pinadala ng Amerika. Para sa graphics ng balitang ito, narito ang ating ka-vlogger Melbs Castle. Kampo ni US President Donald Trump nagsalita na. Hindi po pwedeng magtambak ang China sa Baho de Masinloc. Mahigpit na babalayan. Dito, suportado nga ng Trump administration ng pagbasura ng Pilipinas sa binabalak ng China ang pagtatambak. At para masigurado ng US na walang reclamation, nag-deploy na ang US ng mga warships sa West Philippine Sea. Dahilan para reklamo ngayon yan ng China sa United Nations. Hindi kasi nagugustuhan ng China ang pangingialam ng US sa issue. Bukod kasi sa mga barkong pandigma ng Amerika, may missile system din ang US sa ating bansa. May mga fighter jet din ang US Air Force na umaaligid sa South China Sea. Ngayon, sino daw ang nagpapalala ng tensyon? China ba o ang US at Pilipinas? Ito mga kababayan kanina sinabi ni Melbs Castle na nagprotesta daw ang China sa United Nations. Nakakatawa naman yan. Ang United Nations nga ang gumawa ng arbitral ruling na inaward sa Pilipinas ang economic zone na yan ay pinagtibay ng United Nations Law of the Sea, Conventional Law of the Sea ng United Nations. Kaya ang United Nations ang gumawa ng ruling na yun na sa Pilipinas talaga yan, na award yan sa atin noong 2016 yata na taon, yung arbitral ruling na yan. Kaya bakit magsumbong ang China sa UN? Ang UN ay kampihan sa Pilipinas, at ilan lang ba sila diyan sa UN na kakampi ng China? 3 lang yata, Russia, Korea, di ba? Meron ding Brazil yata. So, merong 4. At karamihan diyan ay panig sa Pilipinas yan dahil nga binubuli at inaagawan tayo ng teritoryo. Kaya bakit magsumbong ang China sa UN? Ano ba siya? Di ba isang ihakin na bata na magsumbong sa mga magulang, sa mga uncle? Takot pala siya sa Amerika. Di ba? Bakit magsumbong siya? Takot siya sa Amerika at sa Pilipinas, ang China. Kaya diyan natin makikita na isang sleeping ingot ang China. Di ba mga kababayan? Ano bang giant na yan? Walang giant na yan. Yan ang mga style lang inchik na manaagaw, pero kapag tutuhanin mo sa giyera ay bahag buntot. Okay, patuloy tayo sa video na courtesy ngayon sa atin ng ating ka-vlogger na Melbs Castle. Grabe, kapal na mukha ng China pabiktim. 美方还在南海地区部署包括陆基中程导弹在内的进攻性武器，以航行自由为名，频繁派遣大规模先进舰机到南海搞军事侦察演习，公然闯入中国领海和领空。究竟是谁？ Well, itong nagsalita dito, atin balikan yung mga sinabi niya. Ito, ang Amerika daw ay merong mga inilagay sa Pilipinas na mga intermediate range missiles and frequently send large ships and aircraft to conduct military reconnaissance and exercises under the guise of freedom of navigation. Totoo naman yun na yung parte dyan ng karagatan ay mayroong freedom of navigation of different countries. Hindi lang yan sa China, kasi pag inangkin na yan ng China, lalagyan niya yan ng parang tollway at magbubayad lahat ng barko na dumadaan dyan. Ganyan yung plano ng China Yang layo-layo lang naman ang kanilang yung kanilang 200 nautical miles na economic zone, ang layo-layo lang.
ay nakarating na sila ng ng Zambales, ng Bao de Masinloc. Ang layo-layo niyan. Kahit sinong titingin na bata sa Google Map, sa aerial view, ay ang layo-layo lang talaga ng China sa Scarborough Shoal o Bao de Masinloc. Kaya itong nagsalita dito ay sarap pagsampal-sampalin, no, mga kababayan. Oh, ito raw. Who is truly trying to stir up trouble in the South China Sea? Sinabi niya na ang Amerika daw at Pilipinas ang nag-umpisa ng trouble sa South China Sea. Sila ngayong nag-umpisa, talagang mga ano bang klaseng mga utak ito? Ito ba yung mga tao ba ito o mga utak talangka? O utak dilis? Baka didilis din ito. Di ba kasi tayo daw nag-umpisa ng gulo tsaka Amerika. Sila ngayong nag-umpisa at kumampi na lang sa atin ng Amerika dahil naawa na. At isa pa ay under the UNCLOS or United Nations Conventional Law of the Sea ay meron talagang right of passage diyan ang buong sanlibutan sa South China Sea kasi trade route yan ng mga barko ng iba't ibang bansa dumadaan diyan. Kaya hindi pwedeng harangan o angkinin yan. Ang inangkin lang naman natin dyan ay portion lang ng economic zone natin. At yung sa unahan, beyond the 200 nautical miles, yan na yung right of passage na pwedeng daanan ng mga iba't ibang barko ng iba't ibang bansa. Kaya itong nagsalita na Inchik dito, ang sarap pagtatadyakan, no? Ito, Amerika na daw ang nag-threaten ng right of navigation. Tarantado. Kaya merong tagapagsalita ang Amerika dito atin pakinggan. Lag naman ng US Representative na kaya raw nag-deploy ang Amerika ng warship at fighter jet sa South China Sea dahil to sa kawalang respeto ng China sa international law. Grabe kasi ang pambubuli ng China. Iginiit din ng US Representative na kung hindi susunod ang China sa arbitral ruling, hindi aatras ng Amerika ang mga barko nila. Ngayon kung matatapang talaga ang China, sige nga, subukan nilang magtambak. Hindi lang Pilipinas ang kakalabanin nila, kundi lalamon sila ng missile sa US. Hindi lang US alam naman natin na nandyan palagi ang Australia na nakaback up. Nandyan ang Japan, nandyan ang United Kingdom, nandyan ang France. Pero yung Australia talaga ang galit sa China Kaya unang susulpot dyan na warship ay from Australia. At kahit ang Canada malayo Northern America na ang Canada pero tutulong pa rin ang Canada. Magpadala pa rin sila ng warship sa Pilipinas. Pero Amerika talaga nagpadala kagad ng warship at hindi daw iaatras, hindi kukunin ng Amerika ang mga warship na yan hanggat hindi magpahayag ang China na hindi na nila gawing nature reserve at hindi na sila magtatambak ng artificial island dyan sa Bao de Masinloc. Kaya ayan, dito natin masusukat ang tapang ng China Amerika ba naman gugulatin ng China nako. Wala sa kalingkingan yan. Pa-giant lang yan Padami-dami daw ng mga armas sa kanilang parade. Yun pala, mga ampaw lang, walang mga laman yun. Hindi sumasabog Yun ay mga lalagyan lang ng tubig Okay, patuloy tayo sa ating video courtesy ni Melvis Castle. Again call on China to abide by the 2016 ruling of the Arbitral Tribunal convened under the 1982 Law of the Sea Convention, which is both final and legally binding on China and the Philippines. For 9 years now, China has refused to live up to its obligations as a party to the convention. Ayan, so 9 years na pala na hindi talaga bumigay ang China, hindi naniniwala sa UNCLOS, yung desisyon ng United Nations Conventional Law of the Sea na arbitral ruling na pabor sa Pilipinas. Kaya kahit original map nga ni Murillo, di ba? Ayaw maniwala ng China doon. Sila walang may pagkitang mapa na antigo.
Ang kanila history lang daw na may nakarating daw na inchik sa Palawan, so sa kanila daw ang Palawan dahil may inchik daw doon. Paano na lang kung Pilipino ang nakarating sa China, atin din ba yung China? Si Marco Polo, 'di ba, nakarating ng China, inangkin ba ni Marco Polo ang China? Talagang mga tarantado, no? Grabe talaga. Kapag natuloy itong gera na ito, meron talagang malagot sa akin na mga inchik. Yan ang ano ko pinaghandaan ko mga kababayan. Kapag natuloy yan, ay talagang gawin kong kung treasure hunting tayo ngayon, gawin kong bird hunting, gawin kong mga ibon yun i-bird hunting ko yung mga tsikwa na yan kapag matuloy itong sinasabing gera na to. Kaya wala tayong magawa Aagawin ba ang bahay mo? Pasukin ba ang bahay mo ng magnanakaw? Hindi ka ba lalaban? Mga kababayan, pinagbabato ang bubong ng bahay mo, hindi ka ba lalabas at sisigaw? Magtago ka lang ba? Ay walang kakwinta-kwinta kung ganyan. Alright, patuloy tayo sa video ni Melbs Castle. Instead, China has continued to publicly reject the ruling, interfere with the exercise of high seas freedoms as reflected in the convention, and assert expansive and unlawful claims that infringe on the sovereign rights and jurisdictions of other South China Sea littoral states, including the Philippines. We once again condemn China's expansive and unlawful maritime claims in the South China Sea and the dangerous and destabilizing ways it attempts to enforce them. Agad naman sumagot ang China. Ang arbitration ruling daw ay binasura na ng China. Matagal na panahon na. Dahil ang katotohanan daw, sabi ng kanilang mga ninuno, ang Bao de Masinloc ay teritoryo ng China. Talagang tarantado, no? Hindi naniniwala sa arbitral ruling. Gawa yun ng United Nations ano bang paniwalaan niya? Di ba? Kung ayaw niya maniwala ng batas na international na batas, ibig sabihin, dapat i-excommunicate na tong China. At dapat pagtulong-tulungan ito na pagsampal-sampalin ang pagmumuka ng mga, lalo na yung kanilang presidente, di ba? Ayaw pala maniwala sa arbitral ruling ng United Nations Paano na lang yan? Kapag tulad ng isang tao na ayaw maniwala sa batas, di ba? Tapos, sabihin natin nag-amok yung tao na yun, nananaga na kung sino-sino. Tapos sabihan mo na bawal yan, ayaw maniwala, di ba? Anong klase yan? Anong klase itong mga inchik? Tapos doon sila naniniwala sa kwento ng kanilang mukong na inchikwakang na mga ninuno sa punso. Doon sila naniniwala. Ayaw nila maniwala sa ngayon na meron tayong International Law of the Sea na UNCLOS na ito ay ginawa ng United Nations, hindi lang ng isang bansa. Kaya diyan pa lamang na rason ng China ay wala na, hindi na tayo magipag-usap dahil mga utak ito ng mga siraulo kasi ayaw maniwala sa batas. Okay, tapusin na natin ng video courtesy ni Melbs Castle. 代表刚才的发言做一个简短的回应。我想强调，中国对南海诸岛及其附近海域拥有 Ito nakakainis tong nagsasalita dito, no? Ito sinabi na, I would like to emphasize that China has undisputable sovereignty over Nanhai Shudao under adjacent water. So ito na yata yung Bao de Masinloc na sa kanila daw talaga. Yang layo-layo kahit tingnan mo, di ba? Grabe talagang layo-layo sa China niyan. Pati Vietnam ay kahit na komunista ay inaangkin din nila So ito, China's territorial sovereignty and maritime rights and interest in the South China Sea have sufficient historical lang hindi nila nakita yung mapa natin na Murillo map na ginawa pa ng mga Kastila, di ba? Mas ancient yun, mas historical yun kasi
Noon pa yon, panahon pa ni Columbus. Tapos sila, nagkiklaim lang ayon sa salita lang ba, di ba? Salindila lang. Naniniwala naman sila sa mga ninuno nilang mga tarantado. Nagbibinta lang yun ng ng noodles sa diyan sa may siguro sa may Palawan. May nakarating siguro na chick noon nagtitinda ng noodles, ng pansit. Tapos sabihin nila sa kanila na yung mga parte ng Palawan. Napakatarantado. Anong masasabi nyo sa video na ito, mga kababayan? Na ang tigas-tigas na ulo talaga ng China, no? Kahit nandyan na ang Amerika, iwan lang natin kung kaya nilang Amerika sindakin. Paki-comment sa ating comment section, at sa mga bago pa lamang sa channel na kabisita, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.